Mga katropa, meron ditong NMAX na hinatak sa amin, sunog yung buong fuel pump. Ito, muntik nang lamunin yung buong motor niya kasi ang problema, yung gumawa ng motor niya, nag-modify sa fuel pump. Yung hose ng fuel pump, minodify nila. Ngayon nagkaroon ng leak, nag-spark, nasunog yung hose ng kanyang fuel pump. Tapos yung kaha niya rito nadamay na. Hanggang ito, sunog na sunog. Tapos doon naman sa pickup, meron tayong gagawin na click version 3. Ang problema ng motor ni boss mga katropa, pumuputok yung kanyang main fuse, pumuputok yung 25 amperes. Kapag naglalagay sila ng 25 amperes na fuse, pag susi nila pumuputok agad, nababasted. Ngayon ang problema mga katropa, kapag ganito yung sistema ng motor, kapag pumuputok yung 25 amperes, maaaring sabihin natin wiring, pero mostly may problema yung kanyang computer box. So akala ko, baka ang ingat-ngat ng daga yung mga wiring, kaya binaklas ko na rin yung mga fairing. Walang marking ng kagat. Oh, yung mga busina naman, malinis naman, ewan ko lang, check na lang kung... Yung busina niya kung sakaling napaandar natin, ulitin na rin natin ano. Oh, okay. Para ano, Malinis. wag sanang computer box. Sana yun ang pinagdarasal ko. Mahirap maghanap. Medyo mahal. O mahal. Kaya sana makahanap pa. Kung V2 lang sana to madali yung makahanap ng ano niya ng ECU ECU. So, V3 ang hirap check na rin ako sa Shopee. O sige, i-check na lang natin boss kung ano yung magagawa natin ano. Sige boss. Mga katropa, papalo naman ang ating Facebook page, Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen. Kung gusto nyo namang magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, isearch nyo sa inyong Google Map ang Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen, Pangasinan. So ito na mga katropa yung Honda Click. Kung mapapansin natin dito, nagkabit na sila ng busina. Nag-DIY na or ewan ko kung anong sinong gumawa nito. Busina, tapos nagkabit na rin sila ng switch doon sa bandang signal light. Pero hindi pa siya nakalagay. Mukhang plug and play lang. Yun nga lang, ang problema dito, pumuputok palagi yung main fuse ng kanyang 25 amperes dito. So ito yung fuse ni boss mga katropa, 25 amperes. Kung mapapansin nyo, pumutok na siya. Ayan o, ang lakas ng hiwalay niya. So ngayon, susubukan uli natin lagyan ng 25 amperes para makita natin kung talagang pumuputok uli. Ito yung fuse na ilalagay natin. Yan, buong buo pa. Subukan natin ilagay. Tapos subukan natin isusi kasi kapag sinususi, pumuputok agad yung kanyang 25 amperes na fuse. Susi natin. Yan. Narinig ko, lumagapak na. Bunutin natin. At heto siya. Kung mapapansin nyo, pumutok na yung 25 amperes. So kapag ganyan ng problema mga katropa, kadalasang nagiging issue, computer box. Pero bago tayo magpalit ng computer box, ito muna yung prosesong gagawin natin. Yung mga basic na proseso para malaman natin kung ano yung may problema. Kung computer box lang ba o may problema doon sa kanyang harness wire. Bago naman yung motor niya, so hindi natin pagdududahan kung may problema yung wiring niya o kung mayroong corrosion. Ang magiging ano natin dito, yung kanyang stator. Doon tayo magbabase. Kasi kapag pumuputok yung 25 amperes na main fuse, madalas yung may problema yung computer box, minsan naman doon sa kanyang stator ang may problema. So para malaman natin kung sino ba may problema sa dalawa, kung may problema ba yung computer box o may problema yung stator, ganito ang gagawin natin. Yung starter relay, aalisin natin yan, tatanggalin natin doon sa pagkakasakit. Ito yung starter relay mga katropa, inalis natin dito sa sakit ng ating starter relay. So pagkatapos nating maalis yung starter relay natin, ang susunod na gagawin natin, lalagyan natin ng 25 amperes itong main fuse. Ito yung 25 amperes natin na matino pa, hindi pa pumuputok. Ilagay natin dito. Pagkatapos nating mailagay yung 25 amperes dito sa main fuse, isi-switch natin. Kapag switch natin na nakatanggal yung starter relay, kapag pumutok yung fuse, ang ibig sabihin niyan, talaga may problema na yung kanyang computer box na nakatanggal yung ating relay. Pero kapag switch nyo yung susian at hindi pumutok yung ating 25 amperes na fuse, at nagkaroon ng display yung ating panel, ang may problema yung ating stator. Possible na problema, sunog o kaya may sumasaya dun sa body ground o kaya naipit yung kanyang wire. So subukan na natin, isusi natin yung susian ng motor ni boss kung puputok ba or magkakaroon ng dashboard panel.
Okay, so nakita nyo mga katropa, nagkaroon siya ng dashboard panel at hindi pumutok yung 25 amperes. Ang ibig sabihin nito, may problema dito sa ating stator. So ang gagawin natin dito, alisin natin yung radiator, alisin natin yung fan cover, magneto, at i-check natin yung stator kung may sunog o may sumasaya doon sa body ground. So ito yung magneto ni boss mga katropa, at ang purpose natin dito yung kanyang stator. Kung mapapansin nyo sa stator niya, may mga damage yo. May mga tama, may sign ng tinamaan ng ano to, tornilyo at abot to boss. Baka yung sa pan. Tatlo magkasentro sila eh. Oh, tornilyo ng pan. Oh, ayun yung tornilyo ng pan kasi tatlo. Ito yung stator ni boss mga katropa may mga damage yung kanyang stator. Yan marking yan ng tornilyo ng pan. Yan yung pan niya, tatlong tornilyo, kita nyo, marking na marking siya, tatlo. Pero bukod dito sa problema na to, minsan, kung hindi naman siya nagka-damage dahil sa tornilyo ng pan, minsan naman yung mga wire natin kapag nagsasauli or minsan nagagasgas, itong mga wire na to, ang importante, yung tatlong wire na ito, hindi siya mag-contact sa body ground. Kasi kapag nag-contact sa body ground yung tatlong wire na ito, yun yung mangyayari. Possible na masira yung ating computer box at possible na puputok yung ating main fuse sa 25 amperes. So ayun yung i-check natin. Dapat yung physical ng ating wiring na tatlong wire na ito, i-check natin lahat yan. Dapat walang contact sa body ground at walang sugat. So ito na mga katropa, yung bagong stator na binili ni boss. Bagong bili pero second hand siya. Ito, nung chinek ko naman, good naman yung kanyang stator. Wala naman siyang damage. At ito naman yung stator ni boss na na-damage. Ayan, So yung stator pala mga katropa ng Click version 3, pwede rin kayong gumamit ng Click version 1 at Click version 2. Parehas lang sila ng stator at parehas lang yung CPK sensor. So kung naghahanap kayo ng Click version 3 na stator, pwede na kayong maghanap ng Click version 1 at Click version 2. Ngayon, isasalpak natin tong bagong bili niya na second hand pero condition pa. Tapos kapag sinalpak natin to at pumutok pa rin ang fuse, automatic na kapag pumutok ang fuse, ibig sabihin yan, may sira na yung ating computer box. Kasi yung ating stator, condition na, wala nang problema, naapektuhan ng stator yung ating computer box. So isalpak muna natin to, tapos itesting natin ulit kung puputok yung kanyang fuse. So nailagay na natin mga katropa yung nabiling second hand na stator ni boss, at ito naman yung kanyang dating stator. Ngayon subukan ulit natin mga katropa kung puputok pa rin yung fuse kapag bago na yung kanyang stator. Ilagay natin. Pagkatapos nating mailagay, subukan nating isusi. Dapat hindi pumutok yung ating main fuse, at syempre magkaroon na dapat siya ng display dito sa ating panel. So ang ibig sabihin nun, kapag hindi na pumutok ang fuse at nagkaroon ng display dito sa ating panel, good na yung ating motor. Subukan natin isusi. Kung mapapansin nyo, mayroon ng display yung ating panel. Hindi na rin pumutok yung ating fuse. Subukan natin i-start yung ating motor. Yun it's alive na naman. Yun isa pa, patayin natin. Susi. Push button. Yun So, okay na mga katropa yung motor ni boss, wala nang problema. Ang susunod na gagawin namin, itong kanyang busina, uulitin namin kasi nag-DIY sila. I-organize na rin namin yung kanyang wiring. Maulan na maulan sa amin, Grabing ulan, malakas. So yun ang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayong natutunan na gamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwawiring.